Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 574 hanggang 600. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngayon, nakalusot na ako sa ika-9 na antas ng Void Prying Stage, at isang hakbang na lang ako mula sa Void Initiation Stage. Dapat kong kontakin ang mga may-ari ng iba pang 8 Jade Sword. Biglang binawi ni Alvin ang isang kumikinang at translucent na Jade Sword. Ang Jade Sword na ito ang eksaktong susi na naiwan ng young sect leader ng Boundless Sect noong araw na iyon na nagbukas ng Sword Monarch's Treasure. Sa pamamagitan pa lamang ng marinig ang pangalan nito, ang Sword Monarch's Treasure, malalaman ng isa na ito ay isang kayamanan na naiwan ng isang mabigat na martial monarch. Bukod dito, ito ay isang espada na naglilinang ng martial monarch. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang origin energy sa kamay ni Alvin ay tumibok tulad ng 3 taon na ang nakakaraan, at na-activate niya ang voice transmission inscription sa Jade Sword. Sa sandaling ito, narinig ni Alvin ang isang matanda na boses. Pagkalipas ng 3 taon, sa wakas ay nagpakita ka na ulit. Narinig kong binanggit ka ng lalaking iyon mula sa Darkstone Empire 3 taon na ang nakakaraan. Ikaw. Isa pang may-ari ng Jade Sword. Tanong ni Alvin. Oo. Ang matanda na boses ay dumaan sa void transmission inscription upang pumasok sa mga tainga ni Alvin, at ito ay napakalinaw. Saan ka galing? Nagtataka na tanong ni Alvin. Ako ay mula sa Phoenix Cry Empire. Walang pakialam na sagot ng matanda na boses. Phoenix Cry Empire. Natigilan si Alvin. Hindi nakakagulat na hindi mo pa ito narinig noon. Ang Phoenix Cry Empire ay napakalayo sa Darkstone Empire, at hindi ito kabilang sa Dark Cloud Dynasty. Nagpatuloy ang matanda na boses. Narinig ko mula sa taong iyon noong huling pagkakataon na gusto mong maghintay na maging sapat ang iyong lakas bago buksan ang Sword Monarch's Treasure sa ating lahat. You took the initiative to contact us this time, handa ka na ba? Bahagyang natuwa ang matanda na boses nang matapos itong magsalita. Isipin mo na lang, ang susi para mabuksan ang Sword Monarch's Treasure ay nag-iipon ng alikabok sa kanyang pag-aari sa loob ng maraming taon, at hindi dahil ito ay maaaring magamit upang magbukas ng malaking kapalaran, ito ay walang alinlangan na isang bagay na naging sanhi ng pagkasabik ng isa. Hindi pa banggitin ang iba't ibang dynasties kabilang ang Dark Cloud Dynasty, kahit na ito ay nasa buong foreign lands, ang Sword Monarch's Treasure ay isang bagay na magiging sanhi ng mga mata ng hindi mabilang na mga martial artist na mamula sa kasakiman. Siyempre, kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng isang Jade Sword, malamang na hindi mahanap ng isang iyon ang kayamanan ng Sword Monarch. Bukod dito, kahit na ang isa ay nagtataglay ng Jade Sword, kung ang lahat ng siyam ay hindi magkakasama, ito ay magiging walang silbi. Pagkatapos lamang matipon ng siyam na Jade Sword ay makakarating na ang isang tao patungo sa Sword Monarch's Treasure sa ilalim ng gabay ng Jade Sword at buksan ang Sword Monarch's Treasure. Oo. Sagot ni Alvin. Very good. Excited na nagsalita ang may-ari ng matanda na boses. Paano ang tungkol dito, ikaw at ako ay mag-ayos ng isang oras at lokasyon. Ako ay namamahala upang makipag-ugnay sa iba pang 7 tao. Sa oras na iyon, magtitipon kami sa napagkasunduang lokasyon. Kumusta naman ito? Sige. Sumang-ayon kaagad si Alvin. Kailan at saan sa tingin mo mas angkop na magtipon? Sinabi ng may-ari ng matanda na boses, halos alam ko ang kanilang mga lokasyon. Paano ito, 3 buwan mula ngayon, magtitipon tayo sa Pheasant Ridge na nasa hilaga ng Imperial City ng Eastern Mulberry Empire. Paano na? Eastern Mulberry Empire. Sige. Sumang-ayon si Alvin. It's a deal. Hindi tayo aalis bago magkita 3 buwan mula ngayon. Nabalitaan ni Alvin ang tungkol sa Eastern Mulberry Empire. Ito ay isang empire na kalapit ng Darkstone Empire, at ito ay nasa silangang bahagi ng Darkstone Empire. Matapos madaanan ng isa ang silangang hangganan ng Darkstone Empire, ang isa ay nasa Eastern Mulberry Empire. Hindi tayo aalis bago magkita. Nagsalita rin ang matanda na boses. Samantala, binawi ni Alvin ang origin energy na sumanib sa voice transmission inscription, at pinutol niya ang koneksyon sa ibang tao.
May utos sa kanyang puso, malapit na niyang itabi ang jade sword sa kanyang kamay. Sa hindi inaasahan. Whoosh! Isang mabilis at malakas na hangin ang sumalakay sa kanya, at sa sumunod na sandali, ang jade sword sa kamay ni Alvin ay inagaw. Malungkot ang mukha ni Alvin, ngunit nang makita niyang malinaw na ang taong kumuha ng kanyang jade sword ay si Nympha, nakahinga siya ng maluwag. Kinusat ni Nympha ang kanyang bastos na mga mata habang nakatingin sa jade sword sa kanyang kamay bago tumingin kay Alvin, at pagkatapos ay nagsalita ng may malalim na kahulugan. Kuya Alvin, mukhang pambihira itong jade sword mo. Wala namang kakaiba dito, maliit na laruan lang. Bahagyang umiling si Alvin at ngumiti bago iniunat ang kanyang kamay, nagbabalak na bawiin ang jade sword kay Nympha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaiwas si Nympha na naging sanhi ng pag-agaw ni Alvin sa ere. Kuya Alvin, nagsisinungaling ka. May inscription ba ang isang maliit na laruan? At saka, voice transmission inscription ito. Nang magsalita siya dito, tumingin si Nympha kay Alvin na may titig na puno ng tuso. Nympha. Ikaw, naiintindihan mo na may nakalagay na voice transmission inscription. Si Alvin ay natigilan, dahil ito ay bahagyang hindi inaasahan sa kanya. Sa ilang sandali, si Nympha ay naging mas misteryoso sa kanyang mga mata. Hehe. Nakakita na ako ng ganitong klase ng inscription dati. Ngumiti si Nympha. Nagkaunawaan si Alvin. Kung si Nympha ay talagang miyembro ng Ancient Han Clan, hindi katakataka na nakilala niya ang voice transmission inscription sa Jade Sword. Ang Han Clan ay hindi nagkulang sa inscription masters, at hindi rin ito nagkulang sa voice transmission inscriptions. Ang pares ng bastos na mga mata ni Nympha ay walang tigil na umikot, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na may mapanlinlang na ngiti na nagpapakitang hindi niya ibabalik ang Jade Sword kay Alvin hanggat hindi niya ito sinasabi sa kanya. Nympha. Mapait na tumawa si Alvin, at pagkatapos ay nagpadala siya ng voice transmission para sabihin ang buong pinagmula ng Jade Sword kay Nympha. Sword Monarch's Treasure. Matapos malaman ni Nympha ang tungkol sa pinagmula ng Jade Sword, ang kanyang bastos na mga mata ay kumikislap ng maliwanag na liwanag, at halatang interesado siya sa Sword Monarch's Treasure na ito. Kuya Alvin, napakasama mo. Hindi mo naman sinasadyang iwan ako, Little Black, at Little White habang nag-iisa kang pumunta sa isang masayang lugar, di ba? Pagkatapos niyang ibalik ang Jade Sword kay Alvin, bahagyang hindi nasisiyahang nagsalita si Nympha. Masayang lugar. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumaibot, at pagkatapos ay tumawa siya ng nahihiya ngunit hindi umamin dito. Kahit na mayroon talaga siyang mga iniisip na tulad nito. Kuya Alvin, sasama ako sa iyo. Ang tono ni Nympha ay determinado at mapagpasyahan, at walang puwang para sa talakayan. Kung gusto mong sumama, pumunta ka. Hindi tumanggi si Alvin. Sa ganang kanya, si Nympha ay isang pag-iral sa Void Interpretation Stage o mas mataas, at kahit sa buong Dark Cloud Dynasty, siya ay isang eksperto sa tuktok. Kung siya ay naruroon, marahil ang kanyang paglalakbay sa Sword Monarch's Treasure ay magiging mas nakaka-relax. Hindi na kailangang sabihin, bilang isang demonyong hayop sa ikasyam na antas ng Void Initiation Stage, ang bilis ng Three-Eyed Flame Tiger ay napakabilis. Gumugol lamang ito ng isang buwan upang tumawid mula sa Imperial City ng Darkstone Empire patungo sa capital of Dark Cloud Dynasty at makarating sa kalangitan sa itaas ng kanilang destinasyon. Ang Three-Eyed Flame Tiger ay nakatayo sa gitna ng hangin nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada, at tila isang napakalaking bundok na lumulutang sa itaas sa kalangitan. Sa napakalaking bundok na ito, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa isang hilera habang nakatingin sila sa malawak na lupa sa ilalim nila. Ito ang kabisera ng Dark Cloud Dynasty. Hindi napigilan ng isang batang henyo na mapasigaw sa mahinang boses. Sa kasalukuyan, isang lungsod na sumasakop sa isang lugar na napakalawak na ilang beses ang kabuoang lugar ng Imperial City ng Darkstone Empire ay lumitaw sa paningin ng grupo ni Alvin. Tulad ng inaasahan sa Dark Cloud Dynasty's capital, ito talaga ang pinakamalaking lungsod na nakita ko sa buong buhay ko. Napabuntong hininga si Zongnan na may emosyon. Oo, bago ang kabisera ng dinastiyang Dark Cloud, pakiramdam ko ay para akong pulaka sa loob ng balon. Bahagyang pinaypayan ni Harley ang pamaypay sa kanyang kamay, at siya ay nagkaroon ng masalimuot na tingin.
Malalaman lang ninyong lahat kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging Polaka sa loob ng isang balon kapag nakilala ninyong lahat ang mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty. Walang pakialam na wika ni Haring Yong. Ayon sa aking kaalaman, marami ang nagtataglay ng lakas na kapantay ni Scott sa Dark Cloud Dynasty. Bagamat sinasabi na kayong lahat ay pumunta dito upang makipagkumpetensya para sa mga kwalifikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties, tiwala lang ako kay Scott. Siyempre, hindi naman sa minamaliit ko ang natural na mga talento mo. Sa inyong lahat, si Alvin at Lizardo ay parehong kapantay ni Scott sa natural na talento. Ngunit sa kasamaang palad, masyado pa silang bata. Kung bibigyan pa sila ng ilang taon pa, hindi imposibleng maabyutin nila si Scott. Nang magsalita siya rito, tumingin si Haring Yong kina Alvin at Lizardo, at tila inaaliw niya sila. Sa ilang sandali, ang mga tingin ng karamihan sa mga taong naruroon ay hindi maiwasang bumaba kina Alvin at Lizardo. To the point ang sinabi ni Haring Yong, at karamihan sa kanila ay sumang-ayon dito. Siyempre, mayroon ding mga tao na hindi, at iyon ay si Logan. Sa sandaling ito, si Logan ay may hindi kumbinsido na ekspresyon, at parang hindi siya kumbinsido dahil hindi siya binanggit ni Haring Yong. Hindi maiwasan nina Alvin at Lizardo na mapatingin sa isa't isa nang marinig nila si Haring Yong. Alvin, mukhang hindi maganda ang tingin sa atin ni Haring Yong, sabi ni Lizardo kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Pagkatapos ay hahayaan natin ang aming mga aksyon na patunayan na ang kanyang mga mata ay nagkakamali. Nagkibit balikat si Alvin at sumagot ng walang pakialam. I have the exact same intention. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Lizardo. Tere, punta tayo dyan. Sa ilang sandali, nagsalita si Haring Yong, at hinimok niya ang three-eyed flame tiger na tumungo patungo sa tuloy-tuloy na bulubundukin sa kanluran ng kapital. Ang dulo ng patuloy na hanay ng bundok ay hindi makita. Matapos mahanap ni Haring Yong ang bangin bilang lugar para makapagpahinga ang three-eyed flame tiger, nagbilin siya. Mula ngayon, mananatili ka rito. Kapag natapos na ang Dynasty Martial Competition, isasama ko ang mga taong na-eliminate na sumalubong sa iyo bago bumalik sa Darkstone Empire. Awo, ang katawan ng three-eyed flame tiger na napakalaking parang bundok ay nasa loob ng bangin habang tumatango ito kay Haring Yong. Kasabay nito, hindi nito nakalimutang sulyapan ang dilaw na nakadamit na batang babae na nakatayo sa malapit, at ang takot na nagmumula sa kaluluwa ay nakapaloob sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tara na! Pagkatapos niyang ayusin ang three-eyed flame tiger, dinala ni Haring Yong at ng dalawang matandang lalaki sa likod niya si Alvin at ang iba pa upang direktang magtungo sa capital ng Dark Cloud Dynasty. Ang pakiramdam kapag tumitingin sa kabisera ng dinastiyang Dark Cloud mula sa langit ay ganap na iba sa pakiramdam kapag nakatayo sa harap ng tarangkahan ng kabisera at nakatingala dito. Napakaganda! Nanginginig ang puso ni Alvin habang nakatingin sa lungsod sa kanyang harapan na parang isang napakalaking halimaw. Ang buong lungsod ay naglabas ng aura na sinaunang panahon at puno ng karanasan, at tila nagsasalaysay kung gaano ito katagal sa kasaysayan. Gaano katagal umiral ang Dark Cloud Dynasty ay isang bagay na imposible nang malaman. Napabuntong hininga si King Yong. Bago pa isinilang ang ating Darkstone Empire at ang iba pang imperyo sa Dark Cloud Dynasty, umiral na ang Dark Cloud Dynasty. Tulad ng ginto at pilak na karaniwan nating ginagamit ay mula mismo sa Dark Cloud Dynasty. Kahit gaano pa man nagbago ang pinuno ng isang imperyo, Imperial Kingdom, o kaharian, hanggat nabubuhay pa ang Dark Cloud Dynasty, hindi mawawala ang halaga ng mga ginto at pilak na perang papel. Nang matapos siyang magsalita, si Haring Yong ay napuno ng malalim na pagsamba. Ang isang marangal na pag-iral sa Void Interpretation Stage ay hindi napigilan na pukawin ang paggalang mula sa puso kapag nahaharap sa kasaysayan ng Dark Cloud Dynasty. Bilang kabisera ng dinastiyang Dark Cloud, mahigpit itong binabantayan, at hindi lahat ay basta-basta nakapasok sa kabisera. Sa tarangkahan patungo sa kabisera ay may dalawang hanay ng nakabaluti na bantay na nakatayo roon, at inirehistro nila ang mga taong papasok at lalabas sa kabisera. 575 mga eksperto kahit saan. Tagasalin, Crazy Tulonzurator Editor, J.
Hindi lamang ang tarangkahan patungo sa kabisera ng Dark Cloud Dynasty ay binabantayan ng husto, maging ang kalangitan sa itaas ng kabisera ay may maraming mga gwardya na bumuo ng maayos na mga grupo at dumaan. Ang mga gwardya na ito na nasa kalangitan sa itaas ng kapital ay mabangis na tumingin sa abot tanaw sa lahat ng direksyon, at hanggat may nakita silang mali, sila ay susugod. Dahil ang mga bantay na ito ay nakakalipad sa himpapawid, walang alinlangan na sila ay nabubuhay sa Void Prying Stage o mas mataas, at naging sanhi ito ng labis na pagkagulat ni Alvin. Ito ang mga nakatagong mapagkukunan at reserba ng isang dynasty. Isang grupo ng mga gwardya na nagpatrolya sa kalangitan ay pawang nabubuhay sa Void Prying Stage o sa itaas. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang bayan, ang Crimson Sky Kingdom. Sa buong Crimson Sky Kingdom, iilan lamang ang mga martial artist ng Void Prying Stage, samantalang sa Dark Cloud Dynasty, lahat ng mga martial artist ng Void Prying Stage ang nagbabantay sa gate at nagpapatrolya sa kalangitan. Ito ay ganap na tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa sa pagitan nilang dalawa. Kung ang Dark Cloud Dynasty ay inihambing sa pinakaabalang malaking lungsod sa Earth ng aking nakaraang buhay, kung gayon ang Crimson Sky Kingdom ay simple sa mga malalayong nayo na kahit isang kalsada ay hindi matagpuan. Ang kaisipang ito ay hindi maiwasang lumabas sa puso ni Alvin. Sa kasalukuyan, hindi lang si Alvin ang ikinagulat ng mga bantay sa kalangitan. Maging si Scott at ang iba ay hindi napigil ang magkaroon ng ekspresyon ng pagkagulat. Napakaraming martial artist ng Void Prying Stage na talagang mga patrolling guard lang ng Dark Cloud Dynasty's capital. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Zhongnan, at siya ay bahagyang namangha. Hindi nakakagulat na sabihin nila na sa Dark Cloud Dynasty, ang mga eksperto sa Void Initiation Stage ay napakarami tulad ng mga asong gala, at ang mga eksperto sa Void Prying Stage ay naglakad-lakad sa buong lugar. Akala ko kanina ay mga taong ito ay nagmalabis, ngunit ngayon ay tila ang mga salitang ito ay talagang masyadong angkop. Inalis ni Harley ang pamaypay sa kanyang kamay habang siya ay bumaantong hininga ng may damdamin. Tanging sina Nympha, King Yong, Lizardo, at Logan lamang ang mga taong naruroon na nakapagpanatili pa rin ng kanilang katahimikan. Malinaw na napansin ni Alvin ang binubuong ekspresyon nilang apat. Hindi na siya nagulat sa pagiging mahinahon ni Nympha dahil siya ay taga-banyagang lupain, kung tutuusin. Hindi rin siya nagulat kay King Yong dahil ang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire ay tiyak na dumating sa Dark Cloud Dynasty sa maraming pagkakataon. Sina Lizardo at Logan ay naging dahilan para magulat siya. Lizardo, maaari bang pumunta ka na dito dati? Hindi napigilan ni Alvin na tanungin si Lizardo sa pamamagitan ng voice transmission. Oo. Sagot ni Lizardo. Minsan akong pumunta dito kasama si Master. Ayon sa aking pagkakaalam, si Logan ay dapat na pumunta dito kasama ang aking martial uncle Saber. Biglang naunawaan si Alvin, at naramdaman niyang naiintindihan nila ang kanilang pagtitimpi. Haring Yong. Samantala, tumingin si Zhongnan kay Haring Yong, at nagtatakang nagtanong. Hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang isang tao na pumasok sa Dark Cloud Dynasty's capital mula sa langit. Hindi kaya pinahihintulutan ng capital ang mga tao na pumasok at umalis mula sa langit. Uri ng. Tumango si King Yong. Uri ng. Ang mga salita ni Haring Yong ay nagdulot ng matinding pagkalito sa lahat kabilang si Alvin. Nagpatuloy si Haring Yong. Ang langit sa itaas ng Dark Cloud Dynasty ay hindi pinapayagan ang sinuman maliban sa mga miyembro ng Imperial Family na pumasok at umalis dito. Biglang nagkaintindihan si Alvin at ang iba pa. Bilang kapangyarihang namuno sa dinastiyang Dark Cloud, walang alinlangan na ipinatupad ng Imperial Family ang hegemonya. Siyempre, sigurado si Alvin na kung ito ay isang dalubhasa na nagtataglay ng lakas upang tingnan ng mababa ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, kung gayon ang eksperto ay casual na lumipad papasok at palabas sa kalangitan ng kapital. Kapag nahaharap sa isang ekspertong tulad niyan, malamang na hindi maglalakas loob ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Itong mundo kung saan iginagalang ang malalakas ay ganito. Tara na. Sa pangunguna ni Haring Yong, ang grupo ni Alvin ay tumungo sa tarangkahan ng kabisera. Ang ground ni Alvin ay nagsagawa ng kanilang pagpaparehistro sa ilalim ng pamumuno ni Haring Yong.
Haring Yong ng Darkstone Empire. Ang gwardya na namamahala sa pagpaparehistro ng grupo ni Alvin ay sumulyap kay King Yong na may bahagyang pagtataka, at pagkatapos niyang irehistro ang mga ito, ipinasan niya ang 14 na command token kay King Yong. Ang bawat isa sa kanila ay may isa sa mga token na ito, at ito ay ginamit para pumasok at umalis sa kapital. Pagkatapos nilang irehistro ang kanilang mga sarili, sa susunod na 3 taon, kailangan lang nilang ilabas ang command token na ito para makapasok at umalis sa kapital, at hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagpaparehistro sa kanilang sarili. Sa pangunguna ni Haring Yong, ang grupo ni Alvin ay pumasok sa kabisera, at ang pumasok sa kanilang mga mata ay maraming masalimuot na malalaking kalye na naging dahilan upang hindi matulungan ni Alvin at ng iba pa ang kanilang sarili na matarante dito. Bilang kabisera ng dinastiyang Dark Cloud, ito ay abala at maunlad. Bawat isang malaking kalye ay may mga karwahe na bumubuo ng mga dragon na walang katapusang dumadaloy. Kuya Alvin, kailan tayo aalis? May 2.5 buwan pa bago ang nakatakdang petsa sa pagitan mo at ng iba pang may-ari ng mga Jade Sword. Ang pagpapadala ng boses ni Nympha ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Hindi napigilan ni Alvin na tumawa ng mapait. Ang interes ng batang babaeng ito na si Nympha sa Sword Monarch's treasure ay tila mas higit pa sa kanya. Siyempre, napagtanto niya na gustong-gusto ni Nympha na sumali sa saya dahil pakiramdam niya ay masaya ito. Aalis kami pagkatapos na mag-ayos na kami. Ayos lang ito, tama. Sumagot si Alvin na may bahagyang kawalan ng kakayahan. Ang bastos na mga mata ni Nympha ay kumislap nang marinig niya ito, at tumango siya bilang kasiyahan. Kumain muna tayo, at pagkatapos ay mananatili tayo sa isang estate kaysa sa binili ng Imperial family ng ating Darkstone Empire, sabi ni Haring Yong sa kanilang lahat. Lahat sila ay walang pagtutol. Si Alvin at ang iba pa ay hindi nagulat na ang Darkstone Empire ay may ari-arian sa kapital. Sa pangunguna ni Haring Yong, nakahanap sila ng restaurant at kumain. Pagkatapos nito, sumunod ang grupo ni Alvin sa likuran ni Haring Yong para makarating sa estate. Napakalaki ng ari-arian, at nahahati ito sa patio sa harap at patio sa likuran. Mayroong 108 independenteng maliliit na patio sa likurang patio. Sa panahong ito, lahat kayo ay maaaring manatili sa silangang patio ng likurang patio. Mayroong 20 independenteng maliit na patio sa silangang patio. Dinala ni Haring Yong si Alvin at ang iba pa sa likurang patio bago nagturo, at pagkatapos ay dinala niya ang 2 matandang lalaki sa likuran niya at umalis. Nagsimulang ipamahagi ni Alvin at ng iba pa ang maliliit na patio sa silangang patio. Ngunit walang naunang pumasok sa alinman sa maliliit na patio. Bukod kay Alvin, ang iba ay may bahagyang takot sa kanilang mga mata habang nakatingin sila sa dalagitang nakadamit na dilaw na sinusundan ng tagiliran ni Alvin. Nang makita niya ang eksenang ito, paanong hindi alam ni Alvin ang iniisip ng iba, at tumingin siya kay Nympha at sinabing, Nympha, pumili ka muna. Kuya Alvin, mananatili ako sa isang patio sa tabi mo. Ang 2 patio na iyon ay mukhang maganda at magkalapit. Paano kung manatili tayo doon? Bumaba ang tingin ni Nympha sa 2 maliit na patio sa di kalayuan na magkakaugnay. Ang 2 maliliit na patio na ito ay matatagpuan sa isang sulok ng silangang patio, at ang magkabilang panig ng mga ito ay ganap na natataniman ng mga halaman at bulaklak, na nagdulot sa kanila na tila napakapayapa at tahimik. Wala akong pakialam. Nagkibit balikat si Alvin. Sa ganang kanya, kahit napiliin nila ang mga maliliit na patio na ito, malamang na hindi siya maaaring manatili ng ilang araw. Malapit na siyang umalis kasama si Nympha upang magtungo sa Pheasant Ridge ng Eastern Mulberry Empire upang magtipon kasama ang iba pang may-ari ng mga Jade Sword. Sa oras na iyon, papasok sila sa Sword Monarch's treasure. Paglabas nila, medyo matagal na siguro ang lumipas. Umaasa lang ako na makakabalik ako bago magsimula ang Dynasty Martial Competition. Sa totoo lang, wala ni Katie Ting na tiwala si Alvin kung makakabalik siya bago magsimula ang Dynasty Martial Competition. Pagkatapos ng lahat ng nasa loob ng Sword Monarch's treasure ay isang bagay na hindi niya alam. Siyempre, maaari niyang piliin na huwag pumunta sa Sword Monarch's treasure sa oras na ito.
Ngunit sa ganitong paraan, wala siyang tiwala sa pagiging tanyag sa Dynasty Martial Competition at sa kwalipikasyon na lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Tulad ng sinabi ni King Yong kanina, maraming kabataang henyo sa Dark Cloud Dynasty na nagtataglay ng lakas na hindi mas mababa kay Scott. Kung wala siyang anumang espesyal na fortuitous encounter bago ang martial competition, hindi siya magkakaroon ng anumang kumpiyansa na maging tanyag at sakupin ang kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Kahit na ang kanyang likas na talento ay nakamit ang limitasyon mula sa pagkonsumo ng 10,000 taon na stalactite milk, ang kanyang edad ay mas mababa kaysa sa mga batang henyo na halos 40 taong gulang. Malaki ang pagkawala niya sa edad, at makakabawi lang siya sa mga hindi inaasahang pagkikita. Para sa kanya, hindi mahalaga kung ito ay ang Sword Monarch's Treasure o ang Rebirth Pill, maaari silang ituring na mga fortuitous encounters. Sa kasalukuyan, lumilikha siya ng mga hindi inaasahang pagtatagpo para sa kanyang sarili. Wala siyang kaalaman sa kung ano ang maaaring makuha sa Sword Monarch's Treasure, at siya ay tumataya lamang sa kanyang swerte, samantalang, nagawa niyang asahan ang benepisyong hatid ng Rebirth Pill sa kanya, ngunit hindi pa niya nahanap ang huling panggamot na materyal, ang Ageless Root. Kaya't inilagay ni Alvin ang kanyang pag-asa sa kayamanan ng Sword Monarch. Sana lang ay hindi ako bigwan ng Sword Monarch's Treasure. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Kasama sina Alvin at Nympha na pumasok sa kanilang sariling maliliit na patio, sinimulan ni Lizardo at ng iba pa ang pagpili ng maliit na patio na pag-aari nila bago lumipat sa kanila. Karaniwan, may mga taong magpapadala ng pagkain, kaya halos lahat ay nanatili sa silid sa kanilang maliit na patio, tahimik na naglilinang at hindi umalis. Sa ikatlong araw, magkasamang hinanap nina Alvin at Nympha si Haring Yong at dumiretso si Alvin sa punto. Haring Yong, balak kong umalis sa kabisera sa loob ng ilang panahon. Kailangan mong magmadali pabalik bago magsimula ang martial competition. Nang makita niya si Nympha sa tabi ni Alvin, hindi na nagtanong pa si Haring Yong at direktang sumang-ayon. Sige. Sumagot si Alvin bago umalis sa estate kasama si Nympha. His. Samantala, ang dalawang maliliit na sawa ay inilabas ang kanilang mga ulo mula sa manggas ni Alvin, at ang kanilang mga mata ay naglalaman ng bahagyang pananibik na naghalo sa loob. Alam nila ang layunin ng paglalakbay ni Alvin sa pagkakataong ito, at pareho silang napuno ng interes sa Sword Monarch's Treasure. Umalis sa kapital ang 2 tao at 2 sawa. Nympha, hindi ba dapat maghanap tayo ng demonyong halimaw na magdadala sa atin? Tumingin si Alvin kay Nympha at nagtanong. Kuya Alvin, napakatanga mo. Hindi na natin kailangang maghanap ng ibang demonyong hayop. Umiling si Nympha, at pagkatapos ay pinoonan niya ang daan patungo sa kanlurang bulubundukin. Tila may napagtanto si Alvin, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng kakaibang ningning. Nakalimutan ko na baka hindi ako papansinin ng Three-Eyed Flame Tiger, pero pakikinggan niya ang bawat utos ni Nympha. Sa bangin sa tuloy-tuloy na bulubundukin, ang Three-Eyed Flame Tiger ay nakahiga doon at nagbabalak na umidlip. Ang paglipad dito ay naging sanhi ng pagkapagod mula pa noong una. Lalo na nang naisip nito kung paano ito makakatakas sa maliit na demonyong iyon, napakaganda ng kanyang kalooban. Whoosh! Biglang may mabangis na hayop na nakapasok sa bangin ng hindi sinasadya. Ang Three-Eyed Flame Tiger ay umungal ng may mahinang boses, at isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang lumabas bago niya nilamon ang mabangis na hayop na iyon sa kanyang tiyan. Pagkatapos niyang dumighay, ipinikit ng Three-Eyed Flame Tiger ang mga mata nito sa kasiyahan. Sa wakas ay makakakatulog na rin ako. Sa sandaling ito. Big guy. Isang tinig na gumagalaw na parang boses ng isang oriole ang dahilan upang manginig ang katawan ng Three-Eyed Flame Tiger na napakalaking parang bundok. Ilang sandali pa ay nagsimulang manginig ang buong bangin kasabay ng matinding panginginig ng kanyang katawan. 576. Walang pakialam ang Three-Eyed Flame Tiger sa pagyanig ng bangin hanggang sa lumindol, itinaas niya ang kanyang ulo upang tumangala sa langit, at ang kanyang pares ng mga mata na parang gong ay bumukas ng buo sa 2 bilog habang tinitingnan niya ang dilaw na figure na dahan-daang bumababa.
Bakit bumalik ang babae na ito? Tapos na ang buhay ko. Sigaw ng three-eyed flame tiger sa kanyang puso. Big guy? I never expected na miss mo na ako ng sobra, actually sobrang excited ka na makita ako. Bumaba mula sa himpapawid ang dilaw na nakadamit na batang babae upang tumayo sa maluwang na likod ng three-eyed flame tiger, at ang kanyang bastos na mga mata ay kumikislap ng may palihim habang siya ay bahagyang ngumiti. Agad, tumigas ang katawan ng three-eyed flame tiger, at hindi na ito nang ahas na manginig kahit kaunti. Ayaw niyang magalit ang babae na ito. Kung ang babae na ito ay magiging malungkot at mag-condensed ice sa kanyang ice concept para iceil siya, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang three-eyed flame tiger ay hindi na sumulyap kay Alvin na sumunod sa likuran. Ang malaking tao na ito ay lubos na natatakot kay Nympha ngayon. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa emosyon. Kuya Alvin, lumapit ka kaagad. Si Nympha ay nakatayo sa likod ng three-eyed flame tiger habang tinatawag niya si Alvin. Swish! Swish! Nasa himpapawid si Alvin ng isang itim at ilang saglit na kidlat ang kumislap mula sa ilalim ng kanyang manggas, at sila ay bumaba muna sa likod ng three-eyed flame tiger. Ito ay tiyak ang dalawang maliliit na sawa. Ang bilis talaga ng dalawang batang ito. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Noong nakaraan, ang paglilinang ng dalawang maliliit na kasama ay nalampasan siya. Ngayon, maraming taon na ang lumipas mula noon, at paulit-ulit siyang nakatagpo, ngunit hindi pa rin niya naabutan ang dalawang batang ito. Sana malampasan ko ang dalawang maliliit na tao sa isang pagkakataon pagkatapos kong lumabas sa Sword Monarch's Treasure Vault sa pagkakataong ito. Tahimik na nag-iisip si Alvin sa kanyang puso. Samantala, bumaba rin si Alvin sa likod ng three-eyed flame tiger. Big guy? Let's go. Babalik na tayo sa Darkstone Empire. Itinaas ni Nympha ang kanyang binti at bahagyang tinapakan, nagulat ang three-eyed flame tiger sa puntong ito ay nanginag, at pagkatapos ay muling yumanig ang bangin. Kasabay nito, lumipad ito sa himpapawid at pumasok sa itaas sa mga ulap. Kasunod nito, dinala nito sina Alvin at Nympha upang tumungo hanggang sa Darkstone Empire. Sa daan, nakaupo si Alvin na naka-crosslegged at tahimik na nag-cultivate. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Lightning Worm Form. Isang buwan ng oras ang lumipas ng napakabilis. Samantala, ganap na naubos ni Alvin ang nakapagpapagaling na lakas ng Void Fuse Fruit, at ang kanyang cultivation ay lumapit sa bottleneck sa dulo ng ika-9 na antas ng Void Prying Stage, ang huling bottleneck ng Void Prying Stage. Hanggat naiintindihan ni Alvin ang isang uri ng konsepto at nalampasan ang bottleneck na ito, pagkatapos ay magagawa niyang opisyal na makapasok sa Void Initiation Stage at ang kanyang cultivation ay magkakaroon ng napakalaking pagbabago. Ang aking cultivation ay haantong sa huling bottleneck ng Void Prying Stage sa loob ng hindi hihigit sa isang buwan ng oras. Sa oras na iyon, ang kailangan kong gawin ay unawain ang wind concept o lightning concept upang makatuntong sa void initiation stage ng sabay-sabay. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap habang nag-iisip sa kanyang puso. Kuya Alvin, nakarating na tayo sa Darkstone Empire. Samantala, ang boses ni Nympha na parang Oriole ay tumunog. Nympha. Biglang may naalala si Alvin. Tanungin ng malaking tao na ito na tumungo sa silangang bahagi ng Darkstone Empire. May gusto akong bawiin. Kuya Alvin, ano ang gusto mong kunin? Tanong ni Nympha. Hindi ko pa alam. Umiling si Alvin. Nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, mas naging curious si Nympha, at inutusan niya ang three-eyed flame tiger na tumungo sa silangan ng Darkstone Empire. Kuya Alvin, saan mo gustong pumunta? Hindi napigilan ni Nympha na magtanong. Umuunlad na lungsod ng tag-init. Mabagal na nagsalita si Alvin. Ang umuunlad na Summer City ay ang mismong lungsod sa Darkstone Empire na pinuntahan ni Alvin bago siya tumungo sa Dark Cloud Dynasty sa unang pagkakataon sa panahon bago nagsimula ang Young Genius Competition. Nagbigay siya ng reward assignment sa Flourishing Summer City's Treasure Gathering Pavilion. Pagbibigay ng reward sa Grade 4 na Spirit Sword para sa Ageless Root.
Noong panahong iyon, matapos mabigang magbunga ang kanyang reward sa Milky Way City ng Dark Cloud Dynasty, hindi siya nagmamadaling bawiin ang Grade 4 Spirit Sword sa Flourishing Summer City nang bumalik siya. Palagi niyang iniisip na marahil sa panahong ito, may isang taong makakahanap ng Ageless Root. Siguro kung may nakahanap na ng Ageless Root ngayon. Kung wala, kung gayon natatakot akong walang pag-asa sa Darkstone Empire. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Samantala, labis siyang umaasa na pagdating niya sa Flourishing Summer City's Treasure Gathering Pavilion, ang binawi niya ay hindi Grade 4 Spirit Sword kundi ang Ageless Root. Kung nagawa niyang makuha ang Ageless Root, kung gayon hindi banggitin ang isang Grade 4 Spirit Sword, kahit na ito ay 10 Grade 4 na Spirit Sword, magbabayad pa rin si Alvin ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ang tulad ng Three-Eyed Flame Tiger ay napakabilis, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa malapit na Flourishing Summer City. Kuya, hintayin mo ako at si Nympha. Tumingin si Alvin sa Three-Eyed Flame Tiger at nagsalita. Ipinagmamalaki ng Three-Eyed Flame Tiger ang ulo nito at lubos na binaliwala si Alvin. Big guy? Gusto mo bang maging popsicle ulit? Sa sandaling ito, ang boses ni Nympha na parang tunog ng Diablo ang naging sanhi ng katawan ng Three-Eyed Flame Tiger na hindi mapigil ang panginginig, at ang napakalaking ulo nito ay nagsimulang umindayog. Dahil ayaw mo, kung gayon gawin mo ang anumang hilingin sa iyo ng Kuya Alvin ko sa hinaharap. Narinig mo ba ako? Nagpatuloy si Nympha. Samantala, ang Three-Eyed Flame Tiger ay maaari lamang tumanggaw sa napakalaking ulo nito, ngunit hindi ito nang ahas na magalit kahit kaunti. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay isinama niya si Nympha at ang dalawang maliliit na sawa upang lumipad pababa at pumasok sa Flourishing Summer City bago tumungo sa Treasure Gathering Pavilion. Hey! What a beautiful little girl! Little girl? Huwag mo nang sundan ang magandang batang ito sa hinaharap, sundin mo na lang itong Panginoon. I guarantee you'll have a very good life. Biglang may narinig na boses na walang kabuluhan. Sa gilid ng dagandong, isang kalbong lalaki na nababalutan ng alak ang lumipad palabas upang sumugod patungo kay Nympha, at ang kanyang mukha ay napuno ng ngiti ng pagnanasa. Nililigawan mo si kamatayan. Lumubog ang mukha ni Alvin at lilipat na sana siya. Swish! Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na alulong ang tumunog, at pagkatapos ay nakita ang isang itim na kidlat na dumaan. Kasunod nito, nasa kalagitnaan pa lang ang kalbo nang biglang bumukas ang dibdib nito, at walang humpay itong nagwisik ng nakasisilaw at magandang sariwang dugo. Nagsikip ang mga mag-aaral ng kalbo, pagkatapos ay nahati ang kanyang mga binti bago direktang bumagsak sa lupa, at siya ay ganap na wala ng anumang mga palatandaan ng buhay. Patay. Swish! Muling lumitaw ang itim na kidlat, at bumaba ito sa balikat ni Nympha sa pagkakataong ito upang ipakita ang figure nito. Ito ay tiyak ang maliit na itim na sawa. His. Ang maliit na itim na sawa ay kampante na umiling, at pinitik niya ang kanyang dila habang nakatingin kay Nympha na parang naghahanap siya ng kredito. Napakagaling ni Little Black. Hindi man lang nagulat si Nympha sa mabilis na pagpatay ng maliit na itim na sawa sa kalbo na lalaki, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng magiliw na pagmamahal habang bahagyang hinimas ang maliit na itim na sawa na maliit na ulo. Samantala, ang mga nakapaligid na tao ay gusto na may takot na ekspresyon sa pares na ito ng batang babae at ahas, at lahat sila ay nanatiling malayo, dahil labis silang natatakot na masaktan ang pares ng masasamang buhay na ito. Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin ang bangkay ng kalbong lalaki bago itinaas ang kanyang ulo at nagpatuloy pasulong. Bagamat ang umuunlad na lungsod ng tag-init ay magulo gaya ng dati, dahil sa pagkamatay ng kalbong lalaki, sina Alvin at Nympha ay naging mga buhay na walang sino man ang nang-ahas na masaktan ng madali. Lumipat sila ng maayos sa lahat ng dako upang makarating sa Treasure Gathering Pavilion. Pagkatapos maglakad papunta sa pavilion at umakyat sa ikalawang palapag, binawi ni Alvin ang jade ornament kalahati sa harap ng parehong counter at ipinasa ito sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ng counter. Nag-alok ako ng Grade 4 Spirit Sword bilang reward para sa Ageless Root, matagumpay ba ito? Ang nasa katanghaliang lalaki ay ang parehong tao mula noong araw na iyon, bumalik siya sa kanyang katinoan nang marinig niya si Alvin, at ngayon lang niya nakilala si Alvin.
Guest, hindi pa nakukuha ang hinahanap mo. Itutuloy mo pa ba ang reward o babawiin mo ang reward item? Bawiin ko ito, sabi ni Alvin. Kasalukuyan siyang walang pag-asa sa paghahanap ng ageless root sa Darkstone Empire. Sige. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naglabas ng isang napakagandang mahabang kahon mula sa ilalim ng counter, at pagkatapos niyang buksan ito, isang espiritong espada ang tahimik na nakahiga sa loob. Eksaktong ito ang grade 4 na spirit sword na inilagay ni Alvin dito noong araw na iyon. Pinagsama ng nasa katanghaliang lalaki ang kalahating jade ornament na pinalampas ni Alvin kasama ang kalahati sa loob ng kahon bago tumango. Tama. Guest, ito ang item na ilalagay mo bilang reward. Habang nagsasalita siya, binawi ng nasa katanghaliang lalaki ang spirit sword at ipinasa ito kay Alvin. Tinanggap ni Alvin ang spirit sword at direktang inilagay ito sa kanyang spatial ring. Guest, hindi mo ba titingnan? Hindi maiwasan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na matigilan nang makita ang diretsyong galaw ni Alvin. Hindi ba natakot ang binatang ito na ang spirit sword ay hindi ang grade 4 na spirit sword mula noon? Pagkatapos ng lahat, ang panlabas na anyo ng isang spirit sword ay napakadaling nakopya. Hindi na kailangan. Umiling si Alvin bago tumalikod at umalis kasama si Nympha. Anong biro? Hindi pa banggitin ang kanyang espiritual na lakas ay sapat na upang direktang matukoy ang grado ng espiritong espada, kahit na hindi niya gamitin ang kanyang espiritual na lakas ngayon, nakumpirma na niya ito sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay ang espiritong espada. Ang spirit sword noon ay talagang grade 4 na spirit sword na basta-basta niyang pinino noong araw na iyon. Pagkatapos niyang umalis sa Treasure Gathering Pavilion, sabay na kumain sina Alvin at Nympha bago umalis sa Flourishing Summer City. Kalalabas lang nila sa gate ng lungsod nang sabihin ni Nympha kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Kuya Alvin, may sumusunod sa atin." Oo. Tumango si Alvin. Napansin niya noon pa man na mula nang umalis sila sa Treasure Gathering Pavilion, may isang tao na sumusunod sa kanya at kay Nympha mula sa mga anino. Ang cultivation ng taong iyon ay medyo mataas, at ito ay isang pag-iral sa Void Initiation Stage. Ang pagkakaroon ng kayamanan ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang mga salitang ito ay hindi mali kahit kay Titing. Napabuntong hininga si Alvin. Kuya Alvin, ang ibig mong sabihin ay dumating ang taong iyon para sa grade 4 na spirit sword na kinuha mo lang sa Treasure Gathering Pavilion? Tanong ni Nympha. Ito lang ang posibilidad. Tumango si Alvin habang kumikislap ang kanyang mga mata. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng tao ay dapat na hindi simple, at ito ay kahit na sa lawak na siya ay posibleng ang Pavilion Master ng Treasure Gathering Pavilion. Isang pag-iral sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage. Sa loob ng buong Flourishing Summer City, maaari lamang i-connect ni Alvin ang taong ito kasama ang Pavilion Master ng Treasure Gathering Pavilion. Tulad ng para sa ibang mga tao, malamang na imposible para sa kanila na magkaroon ng ganoong paglilinang. Kakalabas lang nina Alvin at Nympha sa gate ng lungsod sa maikling panahon. Whoosh! Isang napakalamig na hagong ng hangin ang dumampi at sa isang kisap mata, ito ay lumitaw sa hindi kalayuan mula kina Alvin at Nympha. Isang matandang figure ang lumitaw sa harap ng mga mata nina Alvin at Nympha. Ito ay isang matandang lalaki na may malakas na katawan at goatee, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may ningning ng kasakiman. Pavilion Master ng Treasure Gathering Pavilion. Bagamat nahulaan na ito ni Alvin, gusto pa rin niyang kumpirmahin ito sa pamamagitan ng pagtatanong. Ang talino mo talaga para hulaan ang identity ko. Ang matandang lalaki na may goatee ay sumulyap ng malalim kay Alvin. Ngunit ang mga matalinong tao ay karaniwang hindi nabubuhay ng matagal. 577. Ganun ba? Hindi nagalit si Alvin at sa halip ay nagsimulang tumawa nang marinig ang matanda. Nang makita niyang walang tigil ang pagsikat ng mga mata ng matanda, sinabi ni Alvin, ang Treasure Gathering Pavilion ay isang napakakagalang-galang na negosyo sa lugar ng Dark Cloud Dynasty sa anumang paraan, ngunit hindi ko akalain na manggagaling dito ang tulad mo. Ang reputasyon ng Treasure Gathering Pavilion ay mas maagang masisira ng tulad mo.
Haha. Biglang tumawa ng malakas ang matanda, at nagsalita siya ng may ganid na ekspresyon. Hanggat papatayin kita, sino ang makakaalam na ako ang gumawa nito? Sino ang makakaalam na ang pagkamatay mo ay may kaugnayan sa Treasure Gathering Pavilion? Anak, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa hindi mo alam ang panuntunan ng hindi paglalantad ng iyong yaman. Ang isang grade 4 na spirit weapon ay hindi isang bagay na karapat-dapat mong taglayin. Nang matapos siyang magsalita ay may tono ng pag-lecture ang matanda. Hindi ako nagkakahalaga ng pagkakaroon nito. Pagkatapos ay maaari kang maging sa iyo. Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin ang matanda, at pagkatapos ay sinabi niya na may nanunuyang ngiti, talaga bang iniisip mo na ang lahat sa sandaling ito ay nasa iyong kontrol? Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ng matandang lalaki nang makita niya si Alvin na napakalma, at tumingin siya sa paligid. Matapos niyang mapansin na walang gumagalaw sa paligid, napangisi ang matanda. Bata, itigil mo na ang pagtatangkang linlangan ako. Ikaw, ang batang babae sa tabi mo, at ang dalawang uri ng ahas na demonyong halimaw ay kailangang mamatay ngayon. Malinaw na pinapanood ng matanda sina Alvin at Nympha hanggang sa Treasure Gathering Pavilion, at alam pa niya ang pagkakaroon ng dalawang maliliit na sawa. Depende yan kung may kakayahan ka. Walang pakialam na sumulyap si Alvin sa matanda, at pagkatapos ay tumingin siya kay Nympha na nakatayo sa gilid. Nympha, ipaubaya ko sa iyo ang matandang ito. Huwag kang mag-alala, Kuya Alvin. Tumanggaw si Nympha, at pagkatapos ay tumingin siya sa matanda habang ang kanyang boses na gumagalaw na parang boses ng Oriole ay puno ng bahagyang malamig na lamig. Lalo akong naiinis sa mga lumang bagay na gaya mo na walang galang. Little girl, nililigawan mo si kamatayan. Nagalit ang matanda nang marinig niya si Nympha, at ang origin energy sa kanyang katawan ay nanginginig nang bigla siyang humakbang pasulong na may layuning maglunsad ng pag-atake. Sa kalangitan sa itaas niya, nagsimulang umikot ang enerhiya ng langit at lupa bago nagsimulang mag-condense ang maraming sinaunang horned dragon silhouettes. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, sa susunod na sandali, ang lahat ng ito ay nawasak at napalitan ng kawalan. Whoosh! Ang mga alon ng napakalamig na hangin ay dumaan, at ang matanda ay napanatili ang kanyang pagkilos na humakbang pasulong, ngunit ang kanyang katawan ay naninigas sa lugar. Sa paligid ng kanyang katawan ay isang layer ng makapal na yelo na bumalot sa kanya sa loob at ganap na selyad sa kanya sa yelo. For a time, ang matanda ay nag-transform sa isang ice sculpture. Malabo na makikita na tanging takot na lamang ang natitira ngayon sa mga mata ng matanda na kumikislap sa maliwanag na mga ilaw. Terror na nagmula sa puso at kaluluwa. Ang matandang ito ay maaaring ituring na kapos-palad sa pagharap kay Nympha. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ngunit ang puso ni Alvin ay puno pa rin ng pagkabigla. Kanina, ang kanyang tingin ay hindi kailanman umalis kay Nympha dahil gusto niyang malaman ang eksaktong paglilinang ni Nympha. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa siya nagkaroon ng oras upang malinaw na makita kung gaano karaming mga sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa kalangitan nang sila ay nagbago na sa kawalan, samantalang, ang matanda ay natataka na rin sa yelo. Kuya Alvin, hahanapin ko muna ang malaking lalaki. Ipaubaya ko siya sa iyo. Binigyan ni Nympha si Alvin ng isang napakatalino na ngiti bago umakyat sa langit at naglaho sa itaas ng kalangitan. Umiling si Alvin at walang magawang tumawa. Naunawaan niya na hindi mapakali si Nympha na patayin ang matandang ito. Ang pagiging tamad sa lawak na ito ay maaaring ituring na isang antas na. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang katinoan, ang tingin ni Alvin ay bumaba sa ice sculpture na nasa harapan niya, at naglakad siya ng hakbang-hakbang. Tumingin si Alvin sa mga mata ng matandang lalaki na bahagyang nanikip. Sa sandaling ito, ang origin energy ng matanda ay napigilan, at lubos na hindi niya magawang makipag-ugnayan kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay gumamit ng nagmamakaawang tingin para humingi ng awa kay Alvin. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ang mga matalinong tao ay hindi palaging may maikling buhay.
Dumating si Alvin bago ang ice sculpture at binigyan ang matandang lalaki sa loob ng yelo ng isang makinang at maliwanag na ngiti. Whoosh! Sa susunod na sandali, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at bahagya itong hinampas patungo sa matandang lalaki na nakatatak sa yelo. Sampal! Casual na hamampas ang kamay ni Alvin, at kaagad, nabasag ang ice sculpture, samantalang ang matandang lalaki sa loob ay nabasag ng malakas kasama ang ice sculpture. Bang! Ang ice sculpture ay nabasag at naging isang tumpok ng yelo na nahulog sa ilalim ng mga paa ni Alvin. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa emosyon nang makita niya ang basag-basag na yelo na tumatakip sa lupa, ngunit hindi man lang nabahiran ng kahit katiting na bakas ng sariwang dugo ang lupa. I heard of a long time ago, killing is a form of art as well. Ngayon, masasabi kong naranasan ko na. Natagpuan ni Alvin ang spatial ring ng matanda mula sa loob ng basag na yelo. Sa kabutihang palad, hindi ito nasira. Inilagay ni Alvin ang basag na yelo na naglalaman ng spatial ring na nakatatak sa loob sa kanyang palad bago nagliyab ang kanyang grade 4 peel fire. Hindi nagtagal, napatulala si Alvin. Dahil napansin niyang ang basag na yelo at maging ang spatial ring sa loob nito ay natunaw ng kanyang peel fire. Ang spatial ring ay malinaw na naging bahagi ng basag na yelo. Hindi ba't masyadong nakakapangilabot ang ice concept ni Nymphe? Kung alam ko lang kanina, ipinasa ko na sa kanya itong piraso ng basag na yelo at hiniling ko sa kanya na tulungan siyang bawiin ang spatial ring sa loob. Ngunit ngayon ang spatial ring ay natunaw na kasama ng basag na yelo. Nakaramdam ng kirot si Alvin sa kanyang puso. Ang spatial ring na ito ay pagmamayari ng Pavilion Master ng Treasure Gathering Pavilion ng Flourishing Summer City, at tiyak na maraming magagandang bagay sa loob nito. Ngunit ngayon, kasama ang spatial ring na naglalaho, ang mga bagay sa loob ay nawala lahat. Habang siya ay bumantong hininga, si Alvin ay pumailang lang sa langit at bumalik sa likod ng three-eyed flame tiger. Habang tinitingnan niya ang hindi nakakapinsalang maliit na batang babae na nakaupo sa gilid habang tinutokso ang dalawang maliliit na sawa, isang alon ng lamig ang lumitaw sa kanyang puso ng walang dahilan. Big fellow, magtungo sa Imperial City ng Eastern Mulberry Empire. Inutusan ni Alvin ang three-eyed flame tiger. Sa pagkakataong ito, ang three-eyed flame tiger ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, at masunurin siyang tumango bago lumipad patungo sa silangan. Bilang Empire Guarding Demon Beast ng Darkstone Empire, natural niyang alam ang lokasyon ng Eastern Mulberry Empire na kalapit ng Darkstone Empire. Si Alvin sa kabilang banda ay sa halip ay nakaupo ng naka-crossleg, ngunit hindi niya nilinang ngunit sa halip ay hinahanap ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Konsepto ng yelo. Ngayon, sinusubukan ni Alvin na unawain ang ice concept mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Kasabay ng paglipas ng panahon, nakakuha si Alvin ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa konsepto ng yelo. Bukod sa enerhiyang nakapaloob sa loob nito, ang eksklusibong pag-aari ng ice concept ng pagyayelo ay labis din. Halimbawa, ang paraan na ginamit ni Nympha ang kanyang ice concept para i-freeze ang three-eyed flame tiger at ang matandang lalaki mula noon ay naging mga popsicle ay ang eksklusibong pag-aari ng pagyayelo na taglay ng ice concept. Ang isang martial artist na nakaintindi ng ice concept ay nangangailangan lamang ng kapangyarihan ng ice concept na may origin energy para makapag-freeze ng mga tao at demonyong hayop. Siyempre, nagawa lamang nilang i-freeze ang mga pag-iral na may mga cultivation na mas mababa kaysa sa kanilang sarili. Kung ito ay isang pag-iral na may katulad na paglilinang, o kahit na isang pag-iral na nagtataglay ng isang mas mataas na paglilinang, kung gayon kahit na pinalamig nila ang pag-iral ay maaaring madaling makipaglaban ng malaya, samantalang kapag ang isang tao na may mas mababang paglilinang ay nagyelo, tanging ang isang pag-iral na may isang paglilinang na katulad o mas mataas kaysa sa nagtataglay ng konsepto ng yelo ay nakapagpapawi sa tao. Kung ang isang taong may mababang cultivation na ang nagmamay-ari ng ice concept ay padalos-dalos na kumilos, ito ay magiging sanhi lamang ng pagkamatay ng tao o demonyong hayop na nagyelo. Mukhang mas mataas pa ang cultivation ni Nympha kaysa kay Haring Yong. Noong panahong iyon, hindi naglakas loob si King Yong na i-unfreeze ang three-eyed flame tiger.
Matapos niyang malaman ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga, at naabot niya ang malalim na pagkaunawa sa konsepto ng yelo. Ang ice concept ay kabilang sa isang variant form ng isang natural concept. Hindi lamang ito naging mapagmataas, madali rin itong lumaban sa malaking bilang ng mga kalaban. Siyempre, nagawa lang nitong sumalungat sa isang malaking bilang ng mga pag-iral na nagtataglay ng mga paglilinang na mas mababa kaysa sa may-ari ng konseptong yelo. Kung ito ay isang ordinaryong void interpretation stage na martial artist, kung gayon kapag pinagsama-samang kinubkob ng daan-daan at libu-libong mga 9th level na void prying stage na mga martial artist at mga demonyong hayop, kung gayon kahit na ang martial artist ay hindi mamatay, siya ay magdaranas ng matinding pinsala. Samantalang kung ito ay isang void interpretation stage na mga martial artist, ang Han ay mahilig sa martial artist na si Han na naunawaan ang martial artist na may comprehend. Madaling masilang daan-daan at libu-libong void initiation stage na mga demonyong hayop at mga tao sa yelo. Biglang naging parang panaginip ang tingin ni Alvin nang lumitaw sa kanyang isipan ang eksena ni Nympha na lumalaban sa mahigit 1,000 9th level na mga eksperto sa void prying stage. Ang kanyang mga dilaw na damit ay kumikislap habang ang isang grupo ng mga tao na kumubkob sa kanya ay naging mga eskultura ng yelo na may pagtaas ng kanyang kamay. Sa gitna ng mga ice sculpture na hindi nakikita ng isang tao ang dulo, isang dilaw na nakadamit na batang babae ang nakatayo doon na parang isang higanti sa gitna ng mga dwarf. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kahit na siya na nakaranas ng 2 buhay at nakakita ng hindi mabilang na mga eksperto ay nakilala lamang ng hindi hihigit sa 10 mga eksperto na nakauunawa sa konsepto ng yelo. Napagtanto ni Alvin mula dito na ang mga martial artist na nakaintindi ng ice concept ay kakaunti at bihira. Matapos bumalik sa kanyang katinoan, nagpakawala si Alvin ng hangin bago tumayo sa likod ng three-eyed flame tiger at sinimulang linangin ang kanyang tempest point. Ang napakalamig na malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha ay naging sanhi ng unti-unting pagsanib ni Alvin sa hangin, at para siyang isang sanggol na bumalik sa yakap ng kanyang ina. Ang pakiramdam na ito ay sobrang init. Lakas ng hangin. Advanced na lakas ng hangin. Sa kasalukuyan, naiintindihan na ni Alvin ang Advanced Wind Force, at kung gusto niyang umunlad pa ng isang hakbang, kung gayon ito ay upang maunawaan ang wind concept. Kahit na ito ang pinakamababang antas ng wind concept, ang unang antas ng wind concept, ang lakas na nasa loob nito ay malayo sa isang bagay na maihahambing ng Advanced Wind Force. Ang Advanced Wind Force ay naglalaman ng lakas ng 2,000 sinaunang mammoth, samantalang, ang unang antas na wind concept sa halip ay naglalaman ng lakas ng 10,000 sinaunang mammoth, o sa madaling salita, ang lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Sumanib si Alvin sa hangin. Sa simula, nililinang pa rin niya ang Tempest Force, ngunit unti-unti niyang sinimulan na isagawa ang whirlwind, at ang kanyang figure ay ganap na sumanib sa hangin at gumalaw kasama ng hangin. Ang whirlwind na nasa perfection stage ay isinagawa sa limitasyon ni Alvin. Sa kabutihang palad, ang likod ng three-eyed flame tiger ay sapat na malawak, kung hindi, ito ay lubos na imposible para kay Alvin na isagawa ang whirlwind ng walang pagpipigil. Lumipas ang oras. Makalipas ang kalahating buwan, huminto ang figure ng three-eyed flame tiger sa himpapawid. Medyo kulang pa ako. Kasabay ng paglalaho ng hangin na tumama sa kanyang mukha, muling lumitaw ang anyo ni Alvin, at bumaantong hininga siya. Sa kasalukuyan, naabot na niya ang threshold sa wind concept, at kulang lang siya sa turning point na magbibigay daan sa kanya na maunawaan ang unang antas ng wind concept. Kuya Alvin, nakarating na tayo sa Eastern Mulberry Empire. May isa pang buwan mula noong napagkasunduan mo ang may-ari ng Jade Sword na iyon. May plano ka ba? Ang boses ni Nympha ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa malawak na lungsod sa ibaba, at pagkatapos ay sinabi niya na may bahagyang ngiti, "Let's go around this Eastern Mulberry Empire's Imperial City this month. We'll head to Pheasant Ridge after a month." Walang pagtutol si Nympha sa mungkahi ni Alvin. "Big guy, pumunta ka sa Pheasant Ridge at hintayin mo muna kami. In the future, remember to come as soon as you're called. Kung hindi,
Naiintindihan mo. Sinulyapan ni Nympha ang three-eyed flame tiger na may malalim na kahulugan sa kanyang mga mata, at naging sanhi ito ng three-eyed flame tiger na hindi mapigil ang manginig. 578. Pagkaalis ng three-eyed flame tiger, magkasamang pumasok sina Alvin at Nympha sa Imperial City ng Eastern Mulberry Empire. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Imperial City of an Empire at ang lugar na inookupahan nito ay katumbas ng Imperial City ng Darkstone Empire. Matapos makapasok sa lungsod sina Alvin at Nympha, nakahanap sila ng restaurant na makakainan. His. Ang mga dila ng dalawang maliliit na sawa ay parang kidlat habang kinukuha nila ang pagkain sa mesa sa harap nina Alvin at Nympha, at naging sanhi ito ng kanilang dalawa na hindi napigilan ang kanilang mga ulo. Kuya Alvin, si Little Black at Little White ba ay laging matako? Tumingin si Nympha kay Alvin at nakangiting nagtanong. More or less. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay tinawag niya ang attendant para mag-order ng isa pang dalawang mesa ng pinggan para sa dalawang maliliit na sawa na makakain ng mag-isa. His, agad na natuwa ang dalawang maliliit na sawa. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Sa halos parehong sandali, ang boses ng isang batang lalaki at babae ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, at sila ay napuno ng kasiyahan. Ito ay tiyak na boses ng dalawang maliliit na sawa. Kasabay ng pagpapakita ng ngiti sa mukha ni Alvin nang makita ang dalawang maliliit na sawa na masayang kumakain, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala. Ang eksenang ito ay nakuhanan lamang ni Nympha. Kuya Alvin, ano ang iniisip mo? Tanong ni Nympha. Mukhang nag-aalala ka sa isang bagay. Bamaantong hininga si Alvin at dahan-daang nagsalita tungkol sa maliit na gintong daga nang walang itinatago. Sa totoo lang, hindi na kailangang itago ang anuman. Jade-eyed Heavenly Mouse. Nagulat si Nympha. Kuya Alvin, mayroon talagang isa pang Jade-eyed Heavenly Mouse sa tabi mo. Paano mo ito na-encounter? Ang Jade-eyed Heavenly Mouse na ito ay inapo ng isang Saint Beast, at sa natural na talento at potensyal, hindi ito mababa sa kasalukuyang Little Black and Little White. Nagbid ako para sa kanya sa isang auction, sabi ni Alvin. Auction. Naging kakaiba ang tingin ni Nympha. Magbid para sa isang Jade-eyed Heavenly Mouse mula sa isang auction. Sino ang napakasayang hanggang sa puntong magbenta ng Jade-eyed Heavenly Mouse sa isang auction? Kahit na ito ay nasa foreign lands, ang isang Jade-eyed Heavenly Mouse ay isang napakabihirang pag-iral, at sa tuwing ang isang sanggol na Jade-eyed Heavenly Mouse ay lilito, ito ay magiging sanhi ng isang pagpatay. Walang sino man ang mag-aaksaya ng mga regalo ng Diyos hanggang sa puntong magbenta ng Jade-eyed Heavenly Mouse sa isang auction. Akala ng taong iyon ay isang ordinaryong gold fur mouse lang ang Little Gold. Nakita ni Alvin ang pagkalito ni Nympha at nagpaliwanag siya. Biglang naunawaan si Nympha, at kasabay nito, inaliw niya si Alvin. Kuya Alvin, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang Little Gold. Bilang isang mouse type na demonyong hayop, ang katalinuhan ng Jade-eyed Heavenly Mouse ay higit pa sa mga ordinaryong demonyong hayop. Sana nga. Tumango si Alvin, ngunit hindi nabawasan ni Katie Ting ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pagkatapos nilang kumain, dinala ni Alvin si Nympha at ang dalawang maliliit na sawa upang maghanap ng tuluyang matutuluyan. Karaniwan, bukod sa paglilinang, mamasyal siya sa buong Imperial City kasama si Nympha. Sa isang kisap mata, 20 araw na ang lumipas. Whoosh! 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 Sa kalangitan sa itaas ng Imperial City, isang figure ay parang kidlat na walang tigil na kumikislap sa paligid. Mabilis tulad ng paghahanap, mabilis na parang kidlat. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na alon ng hangin na tumatagos sa tainga. Sa kalangitan, ang 2,000 sinaunang mammoth silhouette na kumikislap sa kalangitan kasama ang figure na parang kidlat ay biglang nanginig bago agad na kumalat. Samantala, ang bilis ng figure na gumalaw kasabay ng hangin ay agad na tumaas ng ilang beses. Sa kalangitan, pagkatapos maghiwa-hiwalay ang 2,000 sinaunang mammoth silhouette, isang napakalaking silhouette ang umikot pababa, na nag-aantok ng mga kuko nito at naglalabas ng mga pangil.
Ito ay tiyak na isang sinaunang may sungay na silhwete ng dragon. First level wind concept. Sa wakas naintindihan ko na. Samantala, huminto ang mabilis na kumikislap na figure, at ipinakita nito ang tunay na anyo nito. Isang gwapong binata na may mabituing mata at kilay na hugis espada. Ang binata ay nakasuot ng violet na damit na kumikislap sa hangin, at kasabay ng pag-ungol niya sa sarili, bumaba ang kanyang figure upang aktwal na umupo na nakakross ang paa sa langit bago pumikit na parang matandang monghe sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng maikling sandali, isang malawak na origin energy ang agad na lumabas mula sa katawan ng binata noon. Sa ilang sandali, ang nakapaligid na ulap at ulap ay natangay lahat. Samantala, dahan-daang nagmulat ng mata ang binata. Nakalusot na rin ako sa wakas. Ang mga mata ng binata ay tulad ng isang nakasisilaw na hanay ng mga bituin, at ang isang tipak ng isang makapal na ngiti ay lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Whoosh! Kasabay ng isang utos sa puso ng binata, bahagyang umangat ang kanyang tingin nang bumangon ang origin energy na parang apoy sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang dalawang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay namuo sa kalangitan sa itaas niya, at pagkatapos ay umikot sila pababa at walang tigil na sumayaw. Unang antas ng Void Initiation Stage. Ang binata na nakadamit ng violet ay si Alvin. Pagkaraan ng maraming araw, sa wakas ay naintindihan na niya ang unang antas ng wind concept, bukod pa rito, ang kanyang cultivation na naisulong sa tuktok ng ikasyam na antas ng Void Prying Stage ay nakapasok sa Void Initiation Stage sa isang pagkakataon. Konsepto ng hangin. Ungol ni Alvin habang kumikislap ang kanyang figure upang sumanib sa hangin. Sa sandaling ito, naramdaman niyang parang sumanib siya sa hangin sa langit at lupa, at hindi na sila magkahiwalay na nilalang. Ito ang wind concept. How miraculous! Malinaw na naramdaman ni Alvin na sa sandaling ito, kapag ginamit niya ang enerhiya ng wind concept, na para bang kumukuha siya ng tulong mula sa enerhiya ng lahat ng hangin sa kalikasan. Gumalaw siya na parang anino. Sa kasalukuyan, ginamit ni Alvin ang kanyang diskarte sa paggalaw na parang kinokontrol niya ang kanyang mga paa. Tempest Point. Sa pagtaas ng kanyang kamay, itinuro ni Alvin ang kanyang daliri. Swish! Agad na sumipol ang kanyang origin energy point force kasama ang first level wind concept at advanced lightning force habang bumaril ito patungo sa itaas sa kalangitan at naglaho sa likod ng mga ulap at ambon. Sa kalangitan sa itaas ng Alvin, tatlong sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay napapaligiran ng 2,000 sinaunang mammoth silhouette tulad ng isang napakaraming bituin na nakapalibot sa buwan. Kung gagamit ako ng spirit weapon, mas lalakas pa ang lakas ko. Tumigil muli si Alvin sa paggalaw, at isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Unang antas ng konsepto ng hangin. Void Initiation Stage Cultivation. Ito ang kanyang kasalukuyang lakas. Bukod dyan, nakapasok na ako sa Void Initiation Stage at nagagawa ko ng opisyal na simulan ang paglinang sa ika-6 na anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Earth Dragon Form. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap, at ang kanyang isip ay lubusang nalubog sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor na nauugnay sa ika-6 na anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Earth Dragon Form. Ang Earth Dragon Form ay hindi lamang ang mental cultivation method para sa ika-6 na anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, mayroon pa itong mataas na grade na Earth Rank Defense Martial Skill kasama nito, ang Earth Dragon's Barrier. Ang ika-4 na anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Windworm Form, ay nakatulong sa akin na maunawaan ang Wind Force. Ang ika-5 anyo, ang Lightning Worm Form, ay tumulong sa akin na maunawaan ang Lightning Force. Ang ika-6 na anyo, ang Earth Dragon Form ay tutulong sa akin na maunawaan ang Earth Force. Bukod dyan, ang Earth Dragon Form ay may kasamang mataas na grade na Earth Rank Defensive Martial Skill, ang Earth Dragon's Barrier. Ang Earth Dragon's Barrier ang magiging unang defensive martial skill na aking nililinang pagkatapos ng Earth Dragon's Shield, at ang kakayahang pagsamahin nito sa Earth Force at Earth Concept para magkaroon ng pambihirang kakayahan sa pagtatanggol. Ang ngiti sa mukha ni Alvin ay naging mas maningning.
Naunawaan niya na mula nang ang kanyang cultivation ay tumuntong sa void initiation stage, ang kanyang lakas ay sumailalim na sa isang napakalaking pagbabago. Earth Force. Ang figure ni Alvin ay kumislap, tumuntong sa kalangitan na parang lumalangoy na dragon upang bumaba sa walang hangganang lupa sa labas ng Eastern Mulberry Empire. Bang! Bumaba ang katawan ni Alvin sa lupa, at sumunod ang kanyang figure ay kasama ang momentum na humiga, at pagkatapos ay ang origin energy sa kanyang katawan ay nagngangalit na walang tigil na nagsasama sa lupa. Ito ang pinakamahusay na paraan para maunawaan ang Earth Force na naitala sa Earth Dragon form, at ito rin ang paraan na natuklasan ng Rebirth Martial Emperor noong mga nakaraang taon. Dahil ang Rebirth Martial Emperor ay nakahiga sa walang hangganang lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi kaya niya naiintindihan ang Earth Force. Ang origin energy ni Alvin ay walang tigil na bumulwak upang maging access sa pagitan niya at ng lupa, na pilit na nagdudugtong sa kanya at sa lupa. Lumipas ang 1 araw at walang nararamdaman si Alvin. Lumipas ang 2 araw, wala pa rin siyang nararamdaman. Noong unang buhay ni Rebirth Martial Emperor, humiga siya tulad ko at naiintindihan niya ang Earth Force pagkatapos ng 3 araw at gabi. Samantalang hindi ko pa rin naramdaman kahit isang bakas ng Earth Force hanggang ngayon, at wala pa akong naramdamang Force Aid. Bahagyang walang magawa si Alvin. Katulad nito, lumipas din ang 3 araw, samantalang si Alvin ay sa wakas ay nakadama ng bakas ng Earth Force at naintindihan ang isang binhi ng Earth Force. Sa 5 araw, ang origin energy ni Alvin ay walang humpay na sumanib sa lupa at naging mas malapit sa lupa. Habang nakahiga ako sa walang hanggan na lupang ito, tila tumahimik ang puso kong hindi mapakali. Bago ang walang hanggan na lupang ito, tila hindi na dapat banggitin ang lahat. Unti-unti, mas naiintindihan ni Alvin ang lupa. Sa sandaling ito, nakahiga siya sa lupa na parang nakahiga sa yakap ng kanyang ina. Bumaba ang gabi, at sa wakas ay bumangon ang mga hibla ng makakapal na dilaw na aura sa katawan ni Alvin. Sa wakas naintindihan ko na ang Elementary Earth Force. Ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng isang napakatalino na ngiti. Kasabay nito, umupo siya at ang origin energy sa kanyang katawan ay tumibok bago nag-transform sa maraming hibla ng hugis dragon na origin energy na pumulupot sa kanyang katawan. Sa loob ng maraming hibla ng origin energy na ito na hugis dragon, ang mga hibla ng earth and yellow na enerhiya ay unti-unting lumukso at nagsasama sa loob nito. Hindi mabilang na mga hibla ng hugis dragon na origin energy na sinamahan ng earth and yellow colored energy sa dulo upang mag-transform sa isang defensive chi barrier na pumulupot sa katawan ni Alvin. Kung titingnang mabuti, makikita ng isang tao na sa loob ng layer na ito ng defensive chi barrier ay maraming earth and yellow energy na namumuo sa maraming enerhiya na hugis dragon, at walang tigil ang mga ito na dumadaloy at kumikislap sa loob ng defensive chi barrier. Naintindihan ko na ang Elementary Earth Force, at ang mataas na grade na Earth Rank Defensive Martial Skill, ang Earth Dragon's Barrier, ay maaaring ituring na tumuntong sa initial stage. Ngunit, ang yugtong ito ng Earth Dragon's Barrier ay epektibo lamang sa pagpigil sa mga pag-atake ng mga martial artists sa 7th antas ng Void Priang Stage o mas mababa. Pagkatapos ko lamang maunawaan ang half-step advanced Earth Force at payagan ang Earth Dragon's Barrier na tumuntong sa Master Stage ay makakatulong ito sa akin ngayon. Ito ay isang bagay na lubos na malinaw kay Alvin. Ang isang defensive martial skill ay hindi lahat makapangyarihan, at ito ay nagtataglay ng maraming paghihigpit. Sa kasalukuyan, 3 araw na lang ang natitira bago ang napagkasundo ang oras ng pakikipagkita sa mga nagmamay-ari ng iba pang mga Jade Sword. Dapat na akong bumalik. Nag-isip si Alvin sa kanyang puso bago umakyat sa langit at bumalik sa Imperial City ng Eastern Mulberry Empire. Kuya Alvin, ikaw. Nakalusot ka. Kababalik lang ni Alvin sa ina at nakita niya si Nympha nang makita niya ang mga pagbabagong nangyari sa kanya. Si Alvin ay hindi nagulat na ang kanyang paglilinang ay nakita ni Nympha, at bahagya siyang ngumiti habang siya ay tumango. Binabati kita, Kuya Alvin. Bahagyang ngumiti si Nympha habang binabati niya si Alvin. 579. Mayroong 3 araw pa bago ang oras upang magtipon kasama ang mga nagmamay-ari ng iba pang mga Jade Sword.
Kuya Alvin, nakontak mo na ba sila sa panahong ito? Tumingin si Nympha kay Alvin at nagtanong. Hindi. Umiling si Alvin. Sa panahong ito, naging abala siya sa paglilinang, kaya paano siya magkakaroon ng oras upang alalahanin ang anumang bagay. Sa tingin ko ang ilan sa kanila ay tiyak na nakarating sa Imperial City ng Eastern Mulberry Empire sa oras na ito. Ito ay kahit na sa lawak na sila ay posibleng manatili sa ilang mga inn sa Imperial City. Hulaan ni Nympha. Siguro. Pagkabalik natin sa room, pwede na natin silang kontakan. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, gabi na, matulog ka na. Ma'am. Tumango si Nympha, at puno pa rin ng pananabik ang kanyang mga mata nang bumalik siya sa kanyang silid. Ang batang babae na ito ay mas excited pa kaysa sa akin. Umiling si Alvin at ngumiti. Pagkabalik ni Alvin sa kanyang silid, kumislap ang kanyang tingin. Sa wakas ay naisulong ko na ang aking cultivation sa Void Initiation Stage bago pumasok sa Sword Monarch's Treasure. Pagkatapos maghugas, humiga si Alvin sa kanyang kama at binawi ang Jade Sword, at ang kanyang origin energy ay sumanib sa Void Transmission Inscription sa Jade Sword. Agad na pumasok sa tenga ni Alvin ang isang malakas na boses na tila pamilyar. Kuya, nagpakita ka na rin sa wakas. Ilang araw na lang tayong magkikita, inaabangan ko talaga. Ako din. Naalala ni Alvin kung sino ang may-ari ng nakakatuwang boses na ito. Sa lahat ng mga taon na iyon, noong siya ay nasa Crimson Sky Kingdom pa at nakipag-ugnayan sa iba pang may-ari ng mga Jade Sword sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng voice transmission inscription sa Jade Sword, at tiyak na nakipag-ugnayan siya sa taong ito. Nakarating na ako sa Imperial City of Eastern Mulberry Empire. Nasaan kayong lahat? Isa pang boses ang umalangaw-ngaw. Ito ay isang ganap na hindi pamilyar na boses kay Alvin, at ito ay dapat na may-ari ng isa pang Jade Sword. Nakarating na rin ako sa Imperial City. Hindi pa ako dumarating, on the way pa ako. I should be able to arrive at Pheasant Ridge on time, 3 days from now. Makakarating ako sa Imperial City ng Eastern Mulberry City bukas. Kasunod nito, maraming tinig ang tumunog, at silang lahat ang may-ari ng iba pang mga Jade Sword. Tama, kuya. Nagdala ka ba ng kaibigan? Ayon sa ating kasunduan, bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng isang tao para makapasok sa Sword Monarch's Treasure. Biglang nagsalita muli ang may-ari ng napakalakas na boses, at halatang kinakausap niya si Alvin. Oo, nagdala ako ng kaibigan. Sagot ni Alvin. Sa una, nag-aalala siya na ang mga nagmamay-ari ng iba pang mga Jade Sword ay maaaring may pagtutol tungkol sa pagdadala niya kay Nympha upang magtungo sa Sword Monarch's Treasure kasama niya. Ngunit ngayon ay tila hindi bastos na isama si Nympha. Ngunit, sa lakas ni Nympha, kahit napatayin ang lahat sa sandaling magbukas ang Sword Monarch's Treasure. Hindi ito magiging isang mahirap na bagay. Naalala ni Alvin ang lakas ni Nympha, at nakaramdam siya ng bahagyang lamig sa kanyang gulugod. Tama. Kung papatayin ni Nympha ang lahat sa sandaling magbukas ang Sword Monarch's Treasure. Kung gayon, hindi ba kami ni Nympha ay magagawang monopolyo ang lahat ng mga kayamanan sa Sword Monarch's Treasure? Nang mag-isip siya hanggang dito, bahagyang bumilis ang paghinga ni Alvin. Madaling araw kinabukasan, parehong lumabas sina Alvin at Nympha sa kanilang mga kwarto bago umalis sa inn, at pagkatapos ay nag-almusal sila sa isang malapit na restaurant. Hindi nagtagal, nakaupo na ang restaurant na puno ng mga bisita. Nabalitaan ko na ang Damon Clan ay magsusubaste ng isang kayamanan sa plaza sa gitna ng lungsod ngayong hapon. Sa oras na iyon, maayos tayong makakasama sa kasiyahan. Wala bang sariling auction house ang Damon Clan? Bakit hindi nila ito isusubasta sa auction house? Hindi ko alam ang tungkol doon. Ngunit nakikita kung paano nagbibigay ang Damon Clan ng malawak na publisidad dito, malamang na pambihira ang kayamanang iyon. I'm interested as well after hearing what you said. Sabay na tayo pagdating ng panahon. Isang alon ng talakayan ang umalangaw-ngaw mula sa mesa sa tabi ni Alvin, at ang tatlong binata na may suot na berda na damit na walang ginagawang pakikipag-usap. Kuya Alvin, sumama rin tayo sa kasiyahan sa hapon.
Nagningning ang mga mata ni Nympha, at halatang interesado siya sa kayamanan ng Damon clan. Okay. Tumango si Alvin dahil interesado rin siya. Maganda kung ito ang ageless root. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Ngunit alam niya na halos imposibleng bagay iyon. Kahit na ang Damon clan ay may ageless root, malamang na imposible para sa kanila na magbigay ng napakaraming publisidad dito. Ang center square ng Imperial City ng Eastern Mulberry Empire ay walang alinlangan na isang pag-iral na katulad ng center square sa Imperial City ng Darkstone Empire, at ito ay lubhang mataong sa mga daloy ng mga tao na bumubulusok. Sa araw na iyon, ginanap ang Young Genius Competition ng Darkstone Empire sa isang katulad na lugar ng Imperial City of Darkstone Empire. Kung tungkol kay Alvin, dahil ginagawa ito ng Damon clan sa napakalaking sukat, ang kayamanang iyon ay tiyak na isang yaman na kinikilala ng publiko at hindi ang ageless root na hindi makikilala ng maraming tao. Pagkatapos nilang kumain ng kanilang almusal, nagsimula silang maglakad sa paligid ng Imperial City. Sa buong daan, naririnig ni Alvin na ang bawat sulok ng Imperial City ay puno na ngayon ng balita tungkol sa kayamanan na isusubasta ng Damon clan sa hapon. Kailangan nating pumunta ng mas maaga sa hapon para ma-occupy natin ang magandang pwesto. Maganda kung ako ay isang martial artist sa Void Prying Stage o sa itaas, mayroong maraming mga lugar sa kalangitan. Oo, kung ito ay isang pag-iral sa Void Prying Stage o sa itaas, sila ay lubos na hindi na kailangang makipaglaban para sa mga batik sa lupa. Narinig ni Alvin ang mga talakayang ito mula sa lahat. Big Brother Alvin, mas lalo akong interesado sa bagay na isusubasta ng Damon clan mamayang hapon. Humajejek si Nympha habang ang kanyang mga mata na parang tubig ay nagpapakita ng bakas ng pagiging palihim. Nympha, kung nagustuhan mo mamaya, bibilhin kita. Medyo may tiwala si Alvin ngayon. Sa lahat ng paraan, ang kayamanan sa kanyang pag-aari ay naipon na sa isang lubhang nakakatakot na antas. Sa nakalipas na ilang taon, hindi lamang siya nakahanap at nakasamsam ng malaking halaga ng kayamanan, maging ang spatial rings ng mga taong namatay sa kanyang mga kamay ay naglalaman ng napakaraming kayamanan. Ang kanyang kayamanan ay naipon ng parami. Hanggang ngayon, bahagyang hindi niya maalala kung gaano karaming yaman ang nasa kanya. Kuya Alvin, kung talagang interesado ako, diretso ko itong sakupin. Kailangan mo bang gumastos ng pera? Kinusat ni Nympha ang kanyang mapanlinlang na mga mata habang nakangiti. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay hindi maiwasang mapakibot nang marinig niya ito. Tama, sa lakas ni Nympha, hindi mahirap kunin ang isang kayamanan mula sa mga kamay ng Damon clan ng Eastern Mulberry Empire. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ang numero unong eksperto ng Darkstone Empire, si King Yong, ay labis na natakot kay Nympha. Ang pinakamalakas na dalubhasa sa Eastern Mulberry Empire na ito ay halos kapantay ni King Yong at malamang ay mas mababa sa Nympha. Sa hapon, isinama ni Alvin si Nympha at ang dalawang maliliit na sawa upang lumipad sa himpapawid at makarating sa gitnang plaza ng Imperial City. Ang daming tao. Tumingin si Alvin sa gitnang plaza, napansin niyang may napakaraming tao, hanggang sa puntong nakikita niya ang maraming ulo na walang tigil na dumadaloy, at ito ay sobrang abala. Sa kasalukuyan, maraming Void Prying Stage na martial artists sa itaas sa kalangitan. Ang mga martial artist na ito ay kadalasang dumating upang sumali sa kasiyahan. Gumawa ng ganoong kaguluhan ang Damon clan ngayon, iniisip ko kung anong kayamanan ang gusto nilang i-auction. May nag-uusisa na nagsalita. Kahit anong kayamanan ito, dapat nating palawakin ng maayos ang ating kaalaman ngayon. Ang Damon clan ay hindi kailanman naghahanap ng kasikatan sa pamamagitan ng paglabas ng mga nakakagulat na pahayag noon pa man. Sa palagay ko ay talagang magsusubaste sila ng isang pambihirang kayamanan ngayon. Parami ng parami ang mga martial artists sa Void Prying Stage at pataas na nag-converge at nag-usap ng animated. Nakatayo sina Alvin at Nympha sa kalangitan na pinakamalapit sa plaza. Sa kasalukuyan, nakatayo ang isang mataas na plataporma sa gitna ng plaza. Ang mataas na platform na ito ay naitatag pa lamang, at malinaw na ito ay espesyal na ginawa ng Damon clan para sa kapakanan ng auction ngayong hapon. Whoosh!
Isang binata na may burden na damit ang sumulpot mula sa malayo at bumaba siya hindi kalayuan kina Alvin at Nympha. Si Alvin ay walang anumang reaksyon dito, samantalang si Nympha ay nakasimangot sa halip at pagkatapos ay lumingon siya sa gilid para tingnan ang binata. Ikaw, umalis ka. Huwag kang tumabi sa akin at sa Kuya Alvin ko at istorbohin tayo. Malinaw, kinuha ni Nympha ang lugar na ito ng langit kung saan sila ni Alvin ay nakatayo upang maging sariling pribadong teritoryo. Unang natigilan ang nakabordadong binata nang marinig niya si Nympha, at nang lumingon siya at nakita ang hitsura ni Nympha, ipinakita niya ang isang ngiti ng pagnanasa. Little lady, huwag kang mag-alala, sinisiguro ni Kuya na hindi ka iistorbahin. Pero little lady, ang ganda mo talaga. Smile for Kuya. Ang binata na may burden na damit ay walang kabuluhang nagsalita habang siya ay lumipad pasulong upang lapitan si Nympha. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa baba ni Nympha. Naawa si Alvin sa binata na may burda. Alam niyang darating ang kamalasan sa lalaking ito. Sa halos sa sandaling ito ay lumitaw sa isip ni Alvin. Swish! Swish! Umalangaw-ngaw ang dalawang halakhak na tumatagos sa tainga. Isang itim at puting kidlat ang lumabas mula sa ilalim ng manggas ni Nympha at dumiretso sa binata. Sa susunod na sandali, isang madugong butas ang lumitaw sa magkabilang dibdib at lalamunan ng binata, at ang nakasisilaw at nagniningning na sariwang dugo ay nagwisik mula sa mga butas. Ang binata ay hindi na nagkaroon ng oras para magpalabas ng matinis na sigaw, at pinanatili niya ang poster na gustong hawakan ang baba ni Nympha habang siya ay direktang nakakaramdam ng pababa. Bang! Bumaba ang binata sa mataas na entablado na itinayo sa gitna ng plaza, at siya ay ganap na wala ng anumang palatandaan ng buhay. Patay! Biglang nagkagulo ang paligid. Hindi ba ito ang pangatlong young master ng Becker clan, Fergus Becker? Eksakto, ito ay Fergus. Talagang hindi ko akalain na ang Fergus na ito ay lalakad ng walang sagabal sa Imperial City ng ating Eastern Mulberry Empire ng napakatagal, ngunit bumagsak pa rin dito ngayon. Oo, hindi ko talaga naisip ito. Ang mga alon ng mga tandang ay umalangaw-ngaw mula sa lahat sa isang napapanahong paraan. Siyempre, karamihan sa kanila ay natutuwa sa kanyang kasawian. Malinaw, ang pampublikong reputasyon ni Fergus ay hindi maganda. His. Samantala, ang dalawang maliliit na sawa ay bumalik sa kamay ni Nympha, at sila ay tumitig ng masama sa bangkay ni Fergus. Sige, patay na siya. Bahagyang ngumiti si Nympha, at bahagya niyang hinimas ang maliliit na ulo ng dalawang maliliit na lalaki. Agad na napapikit ang dalawang maliliit na lalaki sa kasiyahan. Nympha, kahit ako ay bahagyang naninibugho sa nakikitang si Little Black at Little White ay napakalapit sa iyo. Biro ni Alvin. Ngunit napagtanto ni Nympha na nagbibiro siya, ngunit hindi nagawa ng dalawang maliliit na sawa. Swish! Swish! Sa susunod na sandali, isang itim at puting kidlat ang kumislap mula sa kamay ni Nympha at bumaba sa balikat ni Alvin sa dulo. Hits. Ang dalawang maliliit na sawa ay pamitik ng kanilang mga dila upang dilaan ang mukha ni Alvin na parang inaalo siya. 600. Hinawakan ni Alvin ang dalawang maliliit na sawa sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan. Sa kasalukuyan, ang Little White ay sumunod sa likod ng Little Black upang makapasok din sa ikatlong antas ng Void Initiation Stage. Ang third young master na iyon ng Becker clan, si Fergus, ay isang Void Prying Stage na martial artist, at hindi niya nagawang lumaban kahit kaunti sa harap ng dalawang maliliit na sawa. Wala man lang siyang reaksyon bago siya pinatay. Fan! Sa sandaling ito, isang boses na parang kulog at naglalaman ng walang hangganang galit ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Bahagyang lumingon si Alvin, at nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ilalim ng escort ng dalawang matandang lalaki na lumilipad ng may bilis na agad na tumaas sa limitasyon. Sa isang kisap mata, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumulusok pababa sa mataas na plataporma sa gitna ng plaza, at pagkatapos ay niyakap niya si Fergus sa kanyang mga bisig habang siya ay umiiyak ng malungkot. Pambayo. Fan. Ito ang pangalawang guro ng Becker clan, Morley.
Mukhang hindi lang ang third young master ng Becker clan, si Fergus, ang dumating para sumali sa kasiyahan ngayon, maging ang kanyang ama, si Morley, ay dumating. Si Fergus ay malamang na dumating kasama ang kanyang ama at nauna sa kanya, ngunit namatay sa huli. Ang binata at batang babae na iyon, at ang uri ng ahas na demonyong hayop sa kanilang tabi ay malamang natamaan ng kamalasan. Nagbulungan ang mga nakapaligid na manunood sa diskusyon. Karamihan sa mga tao ay sumulyap kina Alvin at Nympha na may mga titig ng awa. Ngunit sina Alvin at Nympha ay hindi naapektuhan kahit kaunti, at nakatayo sila sa lugar sa ere na walang pakialam na ekspresyon na parang hindi magbabago ang kanilang ekspresyon kahit na gumuho ang Mount Tai sa kanilang harapan. Whoosh! Whoosh! Samantala, isinama ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang dalawang matandang lalaki upang lumipad, at tumayo sila sa hindi kalayuan sa harap at likod nina Alvin at Nympha, na parang pinipigilan nilang tumakas sina Alvin at Nympha. Pagkatapos noon, sa wakas ay nakabawi na si Morley, at siya na labis na naagrabyado at galit ay niyakap ang kanyang patay na anak habang siya ay pumailang lang sa langit upang bumuo ng isang tatsulok na hugis kasama ang dalawang matandang lalaki upang palibutan sina Alvin at Nympha sa gitna. You dare kill the son of Morley. I'll make both of you pay with your lives today. Nagngangalit si Morley at nagsalita ng salita sa salita. Sa sandaling ito, galit na galit si Morley hanggang sa limitasyon. Sa buong buhay niya, nahuhumaling siya sa martial daw, at nag-iisang anak lang siya. Ngayon, namatay ang kanyang anak dahil sa mga taong nauna sa kanya. Ang pangalawang master ng Becker clan. Si Alvin ay walang pakialam na tumingin kay Morley. Kapag sinabi mo ang mga salitang ito, hindi ba dapat itanong mo muna kung bakit ko papatayin ang iyong anak? Kanina, kung hindi dahil sa itinaas ni Fergus ang kanyang kamay laban kay Nympha, si Little Black at Little White ay hindi maglulunsad ng isang nakamamatay na suntok sa kanya. Hindi na kailangan. Malamig na sumingot si Beiming, at ang kanyang mga mata ay napuno ng ningning ng kalupitan. Kahit anong dahilan, o dahil sa ano. Dahil pareho kayong pumatay sa anak ko, kailangan niyo siyang ilibing. Nang magsalita siya dito, ang origin energy sa katawan ni Morley ay nagngangalit at tumaas. Sa kalangitan sa itaas niya, 10 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang namuo bago umikot pababa, at naglabas sila ng napakalakas na mapang-ipong pakiramdam. Ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Tulad ng inaasahan sa pangalawang guro ng Becker clan na kayang taglayin ang parehong lakas gaya ng ninuno ng Becker clan at maging isa sa dalawang mahusay na eksperto ng Becker clan, karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Ngayong galit na ang pangalawang guro ng Becker clan na ito, siguradong patay na ang binata at dalagang ito. Masyado silang padalos-dalos para talagang patayin si Fergus. Hindi kaya nila alam na si Fergus ang pinakamahalagang bagay sa pangalawang guro ng Becker clan. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na nagluksa para kina Alvin at Nympha. Kahit anong dahilan, o dahil sa ano. Dahil pareho kayong pumatay sa anak ko, kailangan niyo siyang ilibing. Ang mga salita ni Morley ay ikinagalit ni Alvin hanggang sa bahagyang lumubog ang kanyang ekspresyon. Big Brother Alvin, hindi ka makakalapit sa ilang taong may dahilan. Para sa kanila, sapat na ang lakas para palitan ang anumang dahilan. Si Nympha ay may kalmadong ekspresyon, at hindi siya nagalit sa mga salita ni Morley. O marahil, mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya sineseryoso si Morley. Oo, Nympha, gawin mo ang gusto mo sa bagay na ito. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay hindi na siya nagsalita pa habang malamig siyang nakatingin sa gilid. Patayin sila. Malakas na sumigaw si Morley, at hinawakan niya ang bangkay ni Fergus sa isang kamay habang ang kabilang kamay ay humahampas na parang lead fan. Bang! Ang mga alon ng pulang kulay na enerhiya ay lumukso sa palad kung saan ang origin energy ay nagngangalit, at pagkatapos ay winalis upang sumabog patungo kay Alvin, na gustong direktang pasabugan si Alvin hanggang sa mamatay. Kasabay nito, isa pang 6 na sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa itaas ng Morley. Ika-6 na antas ng konsepto ng sunog. Whoosh!
Ang palad ni Morley ay dumampi, na naging dahilan upang maramdaman ni Alvin ang isang sobrang nakakapasong malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha, at ang nakakapasong aura ay lalong lumaki habang ito ay walang tigil na sumisikat. Sa huli, ang noo ni Alvin ay hindi napigil ang magpawis. Bagamat nakaramdam si Alvin ng matinding pressure nang harapin ang hampas ng palad ni Morley na lumalapit ng may panganib, wala siyang anumang intensyon na umiwas. Nakatayo siya sa lugar ng hindi gumagalaw na parang bundok. Nabaliw na ba ang binatang ito? Naglakas loob pa rin siyang tumayo doon sa oras na ganito. Maraming mga manunood sa paligid ang natulala. Marahil, pakiramdam niya ay hindi niya matatakasan ang kamatayan ngayon sa anumang paraan, kaya diretso niyang tinalikuran ang lahat ng pagtutol. Sa tingin mo ba ay mabubuhay siya sa harap ng ikalawang guro ng Becker clan? Ang ilang mga tao ay may iba't ibang pag-iisip. May point ka. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng pagsang-ayon ng maraming tao. Sa sandaling ito, karamihan sa mga tao ay tumingin kay Alvin na may mga titig na puno ng awa. Hindi nila akalain na makakaligtas si Alvin sa hampas ng palad ni Morley. Para sa isang oras, ang kapaligiran sa pinangyarihan ay bahagyang mapang-api. Sa sandaling ito, isang biglaang boses ang bumasag sa mapang-ipong kapaligiran sa pinangyarihan. Naglakas loob kang salakayin si Kuya Alvin. Nililigawan mo si kamatayan. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, nagsalita ang dalagang nakadamit na dilaw na nakatayo sa hangin. Kasabay ng kanyang pagsasalita, hindi nakita ng mga taong naroroon ang paggalaw ng dalagitang nakadamit na dilaw. Whoosh! Sa sumunod na sandali, biglang sumabog ang isang aura na napakalamig hanggang sa hangganan, at tinakpan nito ang langit at lupa habang ito ay lumulubog, na naging sanhi ng pagyelo ng mga taong naroroon sa puntong hindi nila maiwasang manginig. Nang bumalik sila sa kanilang katinoan, nakita nila ang isang eksena na hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Nakita nila ang pangalawang guro ng Becker clan, si Morley, na umaatake sa binata na nakadamit ng violet na huminto sa ere, at nag-transform siya bilang isang iskultura ng yelo. Kasama niya, ang bangkay ni Fergus na nasa kanyang yakap ay nag-transform sa isang ice sculpture. Ang mga taong naruroon ay malinaw na nakikita na ang flame concept sa katawan ni Morley ay ganap na napigilan ng yelo na bumabalot sa kanya ngayon. Hindi lang iyon, ang origin energy sa kanyang katawan ay walang humpay na nagkakalat. Pagkaraan ng maikling sandali, ang origin energy sa katawan ni Morley ay nawala ng walang bakas. Samantala, ang kanyang katawan ay nawala ng huling pag-asa, at ito ay bumagsak lamang sa lupa kasama ang yelo na nakatikip sa kanyang katawan. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, at malinaw na nakita ng lahat na ang buong katawan ni Morley ay bumagsak sa lupa at nabasag kasama ng yelo na tumatakip sa kanyang katawan, na nagiging hindi mabilang na piraso ng yelo. Si Morley, ang pangalawang guro ng Becker clan, isa lamang sa dalawa sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage na eksperto ng Becker clan, ay patay na. Ang eksena ay nakamamatay na tahimik dahil karamihan sa mga tao ay natulala habang nakatingin sa basag na yelo na tumatakip sa buong lupa. Ang isang kumpletong piraso ay hindi makikita sa mga basag na yelo. Ice concept. Maya-maya, may sumigaw sa gulat na may nanginginig na boses. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang ang lahat ng naruroon ay hindi napigilan na makabawi mula sa kanilang pagkagulat, at hindi nila namamalayan na tumingin sa dilaw na nakadamit na batang babae na nasa itaas sa langit na may mga mata na puno ng takot at pagpipitagan. Ang batang babaeng ito na may dilaw na damit ay hindi hihigit sa 15 o 16 ang edad mula sa kanyang hitsura. Sa simula, maraming tao ang labis na nagulat nang makita nila ang batang babae na nakadamit na dilaw. Isang 15 o 16 na taong gulang na batang babae na nakatayo sa hangin ay walang alinlangan na nagsasabi mula sa ibang anggulo na ang kanyang paglilinang ay nasa void prying stage o mas mataas. Ito ay isang bagay na sapat na upang mabigla ang mga tao hanggang sa puntong sila ay hindi makapagsalita sa mahabang panahon. Ngunit ngayon, ang batang babae na nakadamit na dilaw ay muling nagulat sa lahat.
Sa sandaling matapos magsalita ang batang babae, naging sanhi siya ng isang ikapitong antas ng Void Initiation Stage na martial artist na mag-transform sa isang ice sculpture na bumagsak sa lupa at namatay ng walang grave na kamatayan. Ang gayong nakakagulat na kakayahan ay isang bagay na nakita nilang lahat sa unang pagkakataon, at ang pagkabigla at takot ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Higit sa lahat, ang lahat ng ito ay sanhi ng isang batang babae, at hindi nila malinaw na nakita kung paano siya umatake nang wala na ang pangalawang guro ng Becker clan. Siya ba talaga ang umatake? Maraming tao ang nagtaka dahil hindi sila nang ahas na maniwala na totoo ang lahat ng ito. Isang 15 o 16 na taong gulang na batang babae ang pumatay ng isang buhay sa ikapitong antas ng Void Priang Stage. Kahit na sa buong foreign lands, malamang walang makakamit nito, di ba? Pabayaan na lang ang Eastern Mulberry Empire. Hindi ko malinaw na nakita kung siya ba ang umatake. Pero nakakasigurado ako na kahit hindi siya, ito ay isang tao na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga anino na naglunsad ng pag-atake. Mukhang hindi simple ang kanyang pagkakakilanlan, mayroon talaga siyang eksperto na kayang agad na patayin ang pangalawang guro ng Becker clan na nakatago sa kanyang tabi. Ang ekspertong iyon ay isang pag-iral na nakauunawa sa napakabihirang konsepto ng yelo. Kumbaga, sa gitna ng iba't ibang konsepto ng kalikasan, ang konsepto ng yelo ay maaaring ituring na isang konsepto na nasa tuktok. Ngayong nakita ko na ito ngayon, ito ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Masyadong nakakatakot. Tinatakpan ng isang tao sa yelo sa isang kisap mata at ginawang isang iskultura ng yelo ang tao bago siya naging sanhi ng pagkapira-piraso ng mag-isa. Ang nakapalibot na karamihan ng mga manunood ay nag-usap ng walang katapusan, at ang kanilang tono ay puno ng takot kay Nympha. Siyempre, mayroon ding ilang tao na may medyo matataas na pagtatanim na naroroon, at napansin nila ang maraming sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na kumikislap sa itaas ng Nympha. Bagamat hindi nila malinaw na nakita kung gaano karaming mga sinaunang may sungay na dragon silhouette ang nasa kabuuan, maaari nilang masigurado na ito nga ang dalagitang nakadamit na dilaw na batang babae ang umatake kanina upang isil sa yelo ang pangalawang guro ng Becker clan, si Morley. Pangalawang guro. Ang dalawang matandang lalaki na sumunod kay Morley ay tumingin sa basag na yelo na bumabalot sa buong lupa, at ang kanilang mga lantang katawan ay bahagyang nanginag. Ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay lumampas sa kanilang inaasahan. Ang ikalawang guro ay isa sa dalawang mahusay na eksperto ng kanilang Becker clan, at ang kanyang lakas ay katumbas ng kanilang Becker clan's ancestor. Ngunit sa isang kisap mata, sa halip ay pinatay siya, at naramdaman nilang medyo mahirap tanggapin ito. Gusto ba ninyong dalawang matandang ipagpatuloy ang pananatili dito at maghayganti para sa ikalawang guro at ikatlong young master ninyo? O gusto ninyong dalawa na lumayo sa aking paningin? Tamad na bumaba ang tingin ni Nympha sa dalawang matandang lalaki, at ang kanyang boses na parang oriole ay naglalaman ng bahagyang pagkainip sa loob. Nanginginig ang katawan ng dalawang matanda na parang tinamaan ng kidlat nang marinig nila ito. Sa susunod na sandali, hindi sila nang ahas na mag-atubiling tumakas ng mabilis patungo sa malayo, at nawala sila sa mga mata ng lahat sa gitnang plaza. Anong biro? Maging ang pangalawang guro ay napatay kaagad. Nililigawan lang nila si kamatayan kung nanatili sila. Alam nila ng malinaw sa kanilang mga puso na ang kanilang Becker clan second master at third young master ay nakasakit sa isang pag-iral na ang buong Becker clan ay hindi kayang masaktan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.